Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 801. Kamatayan ni Exishan. Ang banayad, mahina, maliit na kamao na ito ay nagdulot ng kakaibang pamumula sa mukha ni Exishan nang dumapo ito sa kanyang dibdib. Naging matamis ang kanyang lalamunan nang hindi sinasadyang tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Biglang umatras ang katawan ni Exishan sa pagmamadali at miserableng paraan habang ang sariwang dugo ay tumalsik. Nagmamadali siyang umatras at bahagyang gumalaw ang katawan niya. Maliwanag, ang mahigpit na pagkakadikit ng kamao ni Zian kanina ay naging sanhi ng kanyang pagpasok sa isang malubhang na sugatan na estado. Kung tutuusin, ang nakakatakot na lakas ng huli ay tiyak na hindi magiging masaya na matatanggap ng sinumang ekspertong si Dao Huang. Bastos, napakabastos. Naglakas loob ka talagang maglunsad ng sneak attack. Ang katawan ni Exishan ay nagmamadaling umatras at agad siyang umungol sa sobrang galit na paraan. Napailing si Xiaoyan sa panunuya nang marinig niya ito. Wala siyang sinabing kalokohan habang may kumikislap na pilak sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, lumitaw siya sa harap ni Exishan, at ang kanyang mabigat na ruler ay itinaas sa isang nakakatakot na arco. Agad nitong dinala ang nakakatakot na tunog ng humahampas na hangin habang hinahampas nito ang ulo ng huli sa walang awa na paraan. Si Xiaoyan ay walang diskriminasyon laban sa isang bagay tulad ng paghampas sa isang lalaki kapag siya ay nasa ilalim. Sa halip, mas magiging mabisyo siya sa kanyang mga pag-atake kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Exishan ay hindi pangkaraniwang mabagal na umiikot at tila nakaharang dahil sa suntok na iyon ni Zian kanina. Malinaw na naunawaan ng kanyang puso na ito ang senyales ng malubhang pinsala. Nang harapin ang mabangis na pag-atake na ito ni Xiaoyan, hindi na siya nang ahas na harapin ito ng direkta. Kaya naman, dali-dali lang niyang may galaw ang kanyang katawan para makaiwas sa mabigat na ruler. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Xiaoyan nang makaligtaan ang mabigat na ruler. Patuloy ang pagindayog ng mabigat na ruler nang umalis ito sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, marahas na binaril nito si Exishan. Ang pag-iwas sa naunang pag-atake ni Xiaoyan ay naging dahilan upang makaramdam ng kirot ang mga ugat sa katawan ni Exishan. Ngayon, natural na wala siyang lakas. Sa makatuwid, napamasid na lamang siya sa mabigat na ruler na lumilipad sa kanya nang nanlalaki ang mga mata bago ito tuluyang tumama sa kanyang katawan. Isang subo ng sariwang dugo ang muling tumalsik. Sa wakas ay sumili ang takot sa mga mata ni Exishan. Kung magpapatuloy ito, malamang na mamamatay talaga siya sa mga kamay ni Xiaoyan tulad ng ginawa ni Wuya. Mariin na itinikom ni Exishan ang kanyang mga ngipin habang pilit niyang mananiebra ang Dao Qi sa kanyang katawan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang i-flap ang mga pakpak ng Dao Qi sa kanyang likod. Hiniram ang puwersa ng pagtulak ng mabigat na ruler na ito, bumaril siya sa direksyon ng 10,000 Scorpion Gate. Gusto mong tumakas? Si Xiaoyan ay muling malamig na tumawa nang makita kung saan patungo si Exishan. Nag-flash forward ang kanyang katawan at dumaikit ang kanyang mga daliri sa likod ng mabigat na ruler na inilunsad niya kanina. Ang kanyang katawan ay parang isang malaking ibon na sumugod kay Exishan. Sa bilis ni Xiaoyan, natural na hindi gaanong problema para sa kanya na maabyutan ang nasugatan na si Exishan. Kaya naman, lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Exishan pagkatapos lamang ng ilang pagpikit. Isang mabangis na ngiti ang ipinakita niya habang nakaharap sa huli. Sa pag-ikot ng kanyang katawan, kakaiba siyang lumitaw sa likod ni Exishan. Ang ekspresyon ni Exishan ay biglang naging mas mapatla nang humabol si Xiaoyan. Sa kanyang kalagayan ngayon, imposibleng makipaglaban siya sa huli. Mga elder sa pintuan, bakit hindi kayo lumapit sa akin upang iligtas? Napakabagal ng pag-ikot ng Dao Qi sa loob ng Exishan. Sa kanyang kawalan ng pag-asa, galit na lamang ang naisigaw niya sa mga elder ng 10,000 Scorpion Gate na nakakulong pa rin sa kanilang mga kalaban. Ang ilang mga elder ay nagdikit ang kanilang mga ngipin nang marinig ang galit ni Exishan. Ginawa nila ang kanilang makakaya upang subukang tumakas mula sa kanilang mga kalaban. Gayunpaman, dalawang eksperto lamang na Dao Huang ang matagumpay na nakagawa nito.
Biglang gumalaw ang kanilang mga katawan bago sumugod sa tabi ni Exishan sa paraang parang kidlat. Ha 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 ha. Hindi magandang makialam sa laban ng ibang tao. Isang maliit na magandang figure ang nanguna upang lumitaw sa harap ng 2 taong iyon nang sumugod sila. Ang kanyang katawan ay nasuspine sa hangin bago siya ngumiti sa kanila sa isang magandang paraan. Mawala. Galit na sumigaw ang 2 ekspertong dawwang matapos silang harangin sa isang kritikal na sandali. Ikinaway nila ang kanilang mga kamay at 2 malalakas na haligi ng Daochi ang bumaril kay Zian. Ibinalot lamang ni Zian ang kanyang maliliit na labi nang makita niyang umatake ang 2 taong ito. Muli niyang kinuyam ng mahigpit ang kanyang maliit na kamao bago walang humpay na hinampas ang 2 haligi ng Daochi na may mahinang nguso. Isang nakakatakot na lakas ang bumasag sa 2 haligi ng Daochi sa wala sa harap ng natulala na mga mata ng 2 dalubhasang dawhang. Talagang naglakas loob kang maging mabangis sa akin. Hinahanap mo ang kamatayan. Malamig na ngumuso si Zian habang kinulong ang kanyang bibig. Ang malakas na lilang liwanag ay biglang lumabas sa katawan ni Zian. Ang kanyang figure ay kumikislap at sumunog sa dibdib ng isang dalubhasang dawhang. Ikinumpas niya ang kanyang maliit na kamao at marahas na ibinato ito sa kabilang partido. Maraming galos ang lumitaw sa paligid ng kanyang sumasayaw na kamao. Ang matalim na tunog ng lumaragas ang hangin ay karaniwang nabasag ang eardrums ng ekspertong dawhang. Ang mukha ng ekspertong iyon na dawhang ay lubhang nagbago sa harap ng mabangis na pag-ataking ito ni Zian. Ang makapangyarihang Daochi ay gumawa ng makapal na light curtain sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang layer ng liwanag na ito ay mabilis na nagsimulang gumuho mula sa pag-atake ni Zian. Ang 2 eksperto na dawhang ay natural na nawalan ng pinakamagandang pagkakataon na magbigay ng suporta matapos na maantala ni Zian sa bagay na ito. Si Exishan ay walang awa na nakapikit nang makita ang eksenang ito. Inihanda niyang pilit na iikot ang kanyang Daochi. Gayunpaman, ang pag-iisip na ito ay bumangon lamang sa kanya ng isang mahinang tawa ang biglang tumunog mula sa kanyang likuran. Chief Exishan, mukhang hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na makitang matagumpay ang iyong 10,000 Scorpion Gate ngayon. Ang mahinang tawa ay nagmula sa likod ni Exishan. Ang mahinahong boses na iyon ang naging dahilan ng paglamig ng buong katawan ni Exishan. Inikat niya ang kanyang ulo ng may matinding kahirapan, at sa isang maikling distansya, isang walang malasakit, malamig na mukha ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagpakita si Xiaoyan ng malamig at walang malasakit na ngiti kay Exishan nang makitang nakatingin ang huli. Biglang humigpit ang kanyang kamao nang marahas itong hamampas patungo sa likuran ng huli ng walang awa. Hindi. Hindi. Laking gulat ni Exishan nang makita ang pagkilos na ito ni Xiaoyan. Maging ang kanyang boses ay naging kakaiba sa harap ng banta ng kamatayan. Lalong lumakas ang malamig na tawa sa mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang walang kabuluhang sigaw ng huli. Isang malamig na sigaw ang biglang lumabas sa kanyang bibig nang ang kanyang kamao ay umabot sa kalagitnaan. Octane Blast. Agad na umihip ang hangin sa kamao nang tumunog ang kanyang sigaw. Isang nakakatakot na nakatagong puwersa ang mabilis na natipon sa loob ng kanyang mga buto. Ilang saglit pa, malakas itong nabasag sa likod ng huli. Isang mabangis na lakas ang agad na sumabog, at isang nakakubli, ngunit nakakagulat na mapanirang, nakatagong puwersa ang sumunod sa kamao ni Xiaoyan habang ito ay pumasok sa katawan ni Exishan. Isang nakakatakot na lakas ang sumabog sa likod ni Exishan. Ang natitirang alon ng kapangyarihan ay yumanig sa kanyang mga damit hanggang sa mabasag ang mga ito. Hindi nagtagal, isang hindi pangkaraniwang mababa at malalim na tunog ang ibinuga mula sa katawan ni Exishan. Biglang nanigas ang katawan ni Exishan kasunod ng paglabas ng ingay na ito. Nawala ang kulay ng dugo sa mukha niya. Ilang sandali pa, marahas na iniluwa ang isang subo ng sariwang dugo. Ang sariwang dugo sa loob nito ay naglalaman ng ilang mga basag na laman loob. Maliwanag, ang nakatagong puwersa na sumabog sa kanyang katawan ay tunay na nagbigay sa kanya ng isang nakamamatay na suntok. Isang mababa at malalim na ingay ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Ang ilan sa mga eksperto mula sa magkabilang panig na nakikipaglaban sa kanilang paligid ay tumigil pagkatapos marinig ito.
Lahat ng kanilang mga mata ay natipon sa lugar kung saan matatagpuan sina Xiaoyan at Exishan. Nang makita ang maputlang mukha ni Exian at maramdaman ang kanyang humihinang aura, ang pagkabigla at ligaw na kagalakan ay agad na bumalot sa mga mata ng mga eksperto mula sa Poison Sect. Sa kabilang banda, unti-unting lumakas ang lamig mula sa puso ng mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate. Ang pares ng Dao Chi Wing sa likod ni Exishan ay unti-unting naging ilusyon sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Ilang sandali pa, tuluyan na silang nawala. Nawalan ng suporta ng mga pakpak, si Exishan ay parang isang ibong nabali ang mga pakpak habang siya ay bumagsak sa lupa. Pinagmasdan ni Xiaoyan ang pagbagsak ng katawan ni Exishan bago naramdaman ang kanyang mahinang aura na tuluyang nawala. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Xiaoyan. Talagang mahirap pakitunguhan ang lalaking ito. Ito ay hindi inaasahan na ang pagpapakita ng flame-splitting tsunami ay hindi nagdulot ng malaking pinsala sa kanya. Kung si Ziyan ay hindi naglunsad ng isang palihim na pag-atake, malamang na ang pagkapatas ay nagpatuloy ng medyo matagal bago matalo si Exishan. Hepe. Bahagyang pumutok ang mga mata ng mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate nang makitang bumagsak si Exishan mula sa langit. Ang isang pinuno ng isang paksayon ay talagang napatay sa harap ng napakaraming tao sa ganitong uri ng malaking labanan. Hindi lang maliit ang dagok sa paksayon. Okay pa rin ito para sa mga eksperto ngunit ang mga alagad ng ordinaryong 10,000 Scorpion Gate sa lupa ay tuluyan ng nawalan ng moral. Puting-puti ang kanilang mga mukha. Bastos. Patayin mo siya, maghayganti para kay Chief. Ang galit na mga mata ay agad na natipon sa katawan ni Xiaoyan sa kalangitan. Ilang oras na lang ang nakalipas mula nang magsimula ang labanan ngunit mayroon ng 3 eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate na napatay sa kanyang mga kamay. Bukod dito, lahat sila ay nasa klase ng Dao Huang. Paanong hindi ito magreresulta sa matinding pagkapuot sa mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate para kay Xiaoyan? Lalo na itong nangyari sa pagkamatay ni Exishan. Nagdulot ito ng matinding galit ng mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate na umabot sa rurok. Kaagad, maraming galit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Lahat ng mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate ay pilit na tumakas mula sa kanilang mga kalaban at galit na sumugod kay Xiaoyan. Maging si Xiaoyan ay napatalon sa gulat nang bigla niyang makita ang mahigit 10 figure ng tao na sumugod sa kanya. Tila na-provoke ang mga taong ito hanggang sa mabaliw na sila. Hihihi. Mga taga 10,000 Scorpion Gate, ang mga kalaban mo ay kami. Tanungin mo muna kami bago mo subukang humanap ng gulo kay Mr. Yan. Siyempre, ang mga eksperto mula sa Poison Sect ay hindi mga walang kwentang tao. Sa kasalukuyan, sila ay nasa itaas na kamay at ang kanilang moral ay napakataas. Maraming liwanag na figure ang lumiwanag. Gayunpaman, ang mga eksperto mula sa Poison Sect ang unang dumating sa tabi ni Xiaoyan. Gumalaw ang kanilang mga katawan at agad nilang pinalibutan si Xiaoyan. Nagpakita ang kanilang mga mata ng malamig na ngiti habang sinulyapan ang iba pang mga eksperto mula sa 10,000 Scorpion Gate na nag-iisip na atakihin si Xiaoyan. Mr. Yan, magpahinga ka muna. Ipaubaya mo na lang sa amin ang natitira. Isang dalubhasa na dawang mula sa Poison Sect ang lumingon kay Xiaoyan at tumawa. Puno ng paggalang ang kanyang mga mata. Ang pagganap ni Xiaoyan kanina ay ganap na nagpasuko sa kanila. Ngumiti si Xiaoyan at tumango. Medyo isang malaking pasanin para sa kanya na harapin ang 3 ekspertong dawhong na magkasunod. Agad siyang tumigil sa pagliligpit ng mga gamit. Gumalaw ang kanyang katawan at nagmamadali siyang lumabas ng battleground bago tuluyang lumitaw sa mas mataas na lugar. Naglagay siya ng ilang medicinal pill sa kanyang bibig bago ito gutom na isinubo sa kanyang tiyan. Pagkatapos lamang ng isang pakiramdam ng purong enerhiya na lumitaw sa kanyang katawan ay nakahinga siya ng maluwag. Itinaas niya ang kanyang ulo, at pinagmasdan ang battleground sa pagitan ng Medusa at Protector Tai mula sa Hall of Souls na may solemna na mga mata. Battle Through the Heavens. Kabanata 802. Soul Bag. 2 figure ng tao ang kumikislap sa isa't isa na parang multo sa lugar na iyon.
Ang nakakatakot na mga alon ng enerhiya ay yumanig sa espasyo hanggang sa ito ay nagsimulang masira. Wala ni isang dalubhasa sa magkabilang panig ang nang-ahas na humakbang sa labanang iyon. Ito ay dahil alam ng lahat na sa isang labanan sa pagitan ng mga piling Daozang, kahit isang Daowang ay hindi magkakaroon ng sapat na lakas upang makialam. Kamusta si Old Sister Kailin? Isang magandang maliit na figure ang bumungad sa gilid ni Xiaoyan. Pinag-aralan ng mga mata ni Ziyan ang larangan ng digmaan habang nararamdaman niya ang nakakatakot na enerhiyang alon na kumalat. Isang solemn na ang bumungad sa kanyang maliit na mukha nang magsalita siya. Ang kanyang lakas ay katulad ng sa Protector Tai mula sa Hall of Souls, at ang kanilang labanan ay isang pagkapatas. Malamang na ang mananalo ay mahihirapang magpasya sa loob ng maikling panahon. Nagsalita si Xiaoyan habang malalim ang iniisip. Kung ang labanan sa pagitan ng mga piling Daozang ay papasok sa isa na kinasasangkutan ng buhay at kamatayan, karaniwan itong magtatagal ng mahabang panahon. Gayunpaman, dahil sa mga karakter ni Medusa at ng Protector Tai na iyon, natural na hindi nila hahayaang magtagal ang labanang ito. Kaya naman, malamang na ang mananalo sa labanang ito ay matutukoy sa loob ng maikling panahon. Bahagyang tumango si Ziyan nang marinig ito. Ang kanyang malalaking mata na parang hiyas ay muling itinaas habang pinag-aaralan niya ang kabilang larangan ng digmaan. Mayroong isang kulay abo-lilang fog na pumuno sa espasyo doon, na tumatakip dito. Kahit sinong tagalabas ay hindi man lang nakakaalam ng sitwasyon sa loob. Sinundan ng mga mata ni Xiaoyan ang tingin ni Ziyan habang nakatingin siya. Agad siyang nagkunot ng kanyang mga kilay. Ang Little Fairy Doctor at Exibian ay pumasok sa sakop na espasyong iyon kanina pa. Gayunpaman, wala pa ring aktibidad sa lugar na iyon. Walang nakakaalam kung sino lang ang may kapangyarihan. Si Xiaoyan at Ziyan ay nanatiling suspendido sa kalangitan. Ang kanilang mga titig ay may sensinang nakatuon sa labanan sa pagitan ng Protector Tai at Medusa. Sa sandaling ito, ang Poison Sect ay ganap na ng ibabaw sa labanan sa pagitan ng kanilang sekta at ng 10,000 Scorpion Gate matapos tapusin ni Xiaoyan ang tatlong heavyweight expert na Daohuang. Ang pagkamit ng tagumpay ay sandali lamang. Siyempre, ang salik sa pagpapasya ay nakabatay sa dalawang Daozang battleground sa langit. Kung si Medusa at ang Little Fairy Doctor ay nanalo, hindi na kailangang banggitin ang pagtatapos ngayon. Matagumpay na malalamon ng Poison Sect ang 10,000 Scorpion Gate at magiging pinakamalakas na paksayon sa loob ng Chuyon Empire. Makakamit din ni Xiaoyan ang kanyang ninanais, ang matagumpay na paghuli sa isang eksperto mula sa Hall of Souls. Sana ay makakuha siya ng balita tungkol sa Hall of Souls mula sa mga banihag na bibig ng mga eksperto. Kung magwawagi si Protector Tai at Exibian, ang mga tagumpay na ito ng Poison Sect ay ganap na mawawala. Maaakay lamang ni Xiaoyan at ng iba pa ang lahat upang mabilis na tumakas. Pagkatapos ng lahat, kahit na sila ay pumunta sa lahat, ito ay tiyak na imposible para sa kanila na maging isang laban para sa dalawang elite Daozang. Ang huling mahalagang salik ng malaking labanang ito ay sa dalawang larangang ito na kinasasangkutan ng klase ng Daozang. Klang! 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 Ang mga figure ng tao ay nag-cross sa isa't isa. Ang mahabang espada at ang kadena ay nagsalubong sa langit. Naglabas sila ng mga spark pati na rin ang isang malinaw na tunog sa gitna ng isang matinding enerhiya ripple. Ang mga figure ng tao ay nag-cross sa isa't isa. Nanlamig ang mukha ni Medusa nang biglang gumawa ng kakaibang arko ang mahabang espada sa kanyang kamay, at tumusok sa tadyang ng Protector Tai sa mapanlinlang na paraan. Sa wakas, tinusok niya ang kumpol ng itim na fog na iyon. Ang mahabang espada ay umatras pagkatapos ng pag-atake. Kumikislap ang katawan ni Medusa at nakatakas siya mula sa attacking range ng Protector Tai. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang longsword para lamang sumimangot. Walang bakas ng sariwang dugo dito. Bagamat walang nakitang sariwang dugo, masasabi ng isa mula sa matinding pagbabago-bago ng itim na fog sa paligid ng katawan ni Protector Tai na may epekto sa kanya ang espada kanina. Anong nakakalito na laro ng espada? Hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang isang taong kasing husay mo. Ni hindi ko nga narinig ang tungkol sa iyo sa nakaraan. Bumagal ang pagbabago-bago ng itim na fog.
Ang maitim at malamig na mga mata ni Protector Tai ay tumingin kay Medusa habang nagsasalita ito. Hindi pinansin ni Medusa ang mga salita ni Protector Tai. Ang kanyang mukha ay malamig sa yelo, at ang kanyang mahabang magagandang mata ay puno ng isang matalim na layunin ng pagpatay. Maliban sa kapag kaharap ang isang pamilyar na tao, itong Reyna Medusa mula sa Snake People Tribe ay hindi magiging maramo sa kanyang layuning pumatay. Sanay na si Protector Tai sa malamig na pag-uugali ni Medusa matapos na makipagpalitan ng napakaraming suntok. Kaya naman, malamig lang siyang tumawa habang ang kanyang tingin ay lumingon sa battleground ni Xiaoyan. Sinabi niya, ang mga tao mula sa 10,000 Scorpion Gate ay talagang walang silbi. Sila ay natalo ng husto sa kabila ng pagkakaroon ng ganoong kalamangan. Bagamat napag-alitan si Protector Tai sa ganitong paraan gamit ang kanyang bibig, alam din niya na hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pagpapaliban sa pakikipaglaban kay Medusa. Kung hindi, kung matukoy ang mananalo sa labanan sa pagitan ng Little Fairy Doctor at Exibian, malamang na ang kanyang larangan ng digmaan ay maaaring dumaan sa malalaking pagbabago. Okay pa rin kung si Exibian ang mananalo, ngunit kung mananalo ang Little Fairy Doctor. Kahit na may tiwala si Protector Tai sa kanyang sarili, wala siyang magagawa kundi aminin na napakababa ng kanyang tsansa na manalo kapag nakaharap ang Little Fairy Doctor at Medusa, na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang. Kung tutusin, alam din niya ang tinatawag na woeful poison body ng Little Fairy Doctor. Sa sandaling ito ay ganap na pinakawalan, ang lakas nito ay magiging lubhang kakilakilabot. Sa makatuwid, hindi niya iisipin na kakaiba kung talagang matalo si Exibian. Hindi na ako makakapagpatagal pa. Iniabot ni Protector Tai ang kanyang kamay at biglang tumakas mula rito ang isang kumpol ng itim na fog. Agad itong natigilan sa harapan niya. Ang itim na fog ay naglalabas ng isang siksik na espiritual na pagbabago. Nakatitig si Protector Tai sa kumpol ng itim na fog na ito na may kaunting sakit sa puso. Saglit siyang nag-alinlangan bago marahas na nagnagig ang kanyang mga ngipin. Gumalaw ang kanyang kamay at biglang lumaki ang kumpol ng itim na fog na iyon. Sa wakas, mabilis itong lumiit. Isang ilusyonaryong espiritual na katawan ang agad na bumaril mula rito. Ibinuka ni Protector Tai ang kanyang bibig at iniluwa ang isang itim na fog. Pinalibutan nito ang espiritual na katawan pagkatapos itong lumitaw. Ang espiritual na katawan na nababalot ng itim na fog ay tila may naramdaman, at agad na nagsimula ng matinding pakikibaka. Isang nakakagulat na espiritual na alon ang kumalat. Ham. 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 Agad na nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Protector Tai nang makita niya ang nahihirapang espiritual na katawan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at isang malaking puwersa ang lumabas bago ito agad na sinipsip sa kanyang katawan. Ang itim na fog na nakapalibot sa Protector Tai ay agad na naging masiksik pagkatapos lumunin ang espiritual na katawan na ito. Medyo lumakas din ang aura niya. Ang Protector Tai ay hindi agad huminto pagkatapos makalunok ng isang espiritual na katawan. Sa halip, isa pang espiritual na katawan ang iniluwa mula sa itim na hamog na iyon at ipinagpatuloy niya ang paglunok. Kasunod ng pagdami ng bilang ng mga espiritual na katawan na nilalamon, nagsimula ring kumalat ang kakaibang itim na fog. Lalong lumakas ang aura ni Protector Tai. Kailin, atakehin. Pigilan mo siya sa paglunok ng mga espiritu. Sa labas ng battleground, si Xiaoyan ay nawalan din ng isip dahil sa aksyon na ito ng Protector Tai. Bigla niyang naalala ang bagay tungkol sa paglunok ni Protector Wu kay Yun Shan noon, dahilan upang siya ay magmadaling sumigaw. Bagamat ang mga espiritual na katawan na ito ay mas mababa sa lakas ng kaluluwa ni Yun Shan, medyo marami sila. Kung nakalunok si Protector Tai ng sapat na dami ng mga ito, tiyak na hahayaan nitong tumaas ng kaunti ang kanyang lakas. Agad na sumugod si Medusa sa sandaling tumunog ang sigaw ni Xiaoyan. Ang kamay niya ay may hawak na long sword na naglalaman ng malakas na hangin na naging dahilan ng pabago-bago ng hangin. Ito ay tumagos sa kalawakan na parang isang liwanag na liwanag. Marahas nitong hinampas ang kumpol ng itim na fog sa harap ng Protector Tai na may momentum na kasing bilis ng kulog. Hinampas ng hangin ang itim na fog at biglang nagbago ang ekspresyon ni Protector Tai. Akmang gagalaw na siya nang biglang pumutok ang itim na fog sa kanyang harapan.
Maraming ilusyonaryong espiritual na katawan ang bumaril. Sa wakas, mabilis silang tumakas sa lahat ng direksyon sa harap ng mga nakatulala na tingin ni Xiaoyan at ng iba pa. Ang mga ito ay talagang lahat ng espiritual na katawan. Mapurol ang mga mata ni Xiaoyan nang makita niya ang mahigit 100 espiritual na katawan. Naramdaman niya agad na medyo natuyo ang lalamunan niya. Ano nga ba ang sinusubukang gawin ng taong ito mula sa Hall of Souls sa pagkuha ng napakaraming espiritual na katawan? Bastos. Naglakas loob ka talagang sirain ang soul bag ko. Agad na namula ang mga mata ni Protector Tai habang pinagmamasdan ang mga espiritual na katawan na tumakas sa lahat ng direksyon. Isang mayamang layunin ng pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay gumugol ng 1 taon upang makuha ang mga espiritual na katawan na ito. Kung nabigo siyang magambag ng kanyang bahagi na hiniling ng kanyang mga nakatataas nang bumalik siya sa pagkakataong ito, ang kanyang kapalaran. Ang layunin ng pagpatay sa loob ng puso ni Protector Tai ay masiksik sa sandaling naisip niya ang tungkol sa parusa sakaling mabaigaw siya sa kanyang gawain. Ang kanyang layunin sa pagpatay ay agad na tumaas sa limitasyon. Sa wakas ay nagpalabas siya ng isang ligaw na dagandong. Ang maitim na metal na kadena ay parang isang sawa lamang dahil naglalabas ito ng umaalingaw-ngaw na ingay. Marahas itong umindayog patungo sa Medusa. Mabilis na umatras si Medusa sa harap ng galit na pag-atake na ito ng Protector Tai. 7 kulay na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naging 7 kulay na sword glow na marahas na tumama sa kadena. Bang! 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 Isang malinaw na tunog ang lumitaw at isang nakakatakot na energy ripple ang lumabas mula sa punto kung saan sila nagkakontak. Nag-iba-iba ang espasyo at ang mahabang espada sa kamay ni Medusa ay agad na pumutok. Napabuntong hininga na rin siya habang mabilis na umatras ang kanyang katawan. Anuman ang iyong pinagmulan, ngayon, gagamitin ng protector na ito ang iyong kaluluwa upang bumawi sa mga espiritual na katawan na nakatakas. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang galit na dagandong ni Protector Tai. 5 maitim na tanikala ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Ang kakaibang itim na fog na nasa bawat kadena ay hindi bababa sa 2 beses na mas siksik kaysa kanina. Ang 5 maitim na tanikala na iyon ay biglang bumaba kasunod ng dagandong ni Protector Tai. Pagkatapos nito, naglabas sila ng lagaslas habang hinahabol nila si Medusa. Ang layunin ng pagpatay sa mga kadena ay lubhang siksik. Agad na naging dehado si Medusa nang harapin ang mga pag-atake ni Protector Tai, na biglang naging mas ligaw at marahas. Ang tanging magagawa niya ay gamitin ang kanyang mataas na liksi para umiwas. Nagbago ang mga mukha ni Xiaoyan at Ziyan, na nakatayo sa labas ng battleground, nang makita ang sitwasyon ni Medusa. Pupunta ako at tutulungan si Old Sister Kailin. Medyo balisa ang mga kilay ni Ziyan. Gumalaw ang katawan niya. Sinubukan niyang sumakay sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, hinarang siya ni Xiaoyan. Sa iyong lakas, magiging pabigat ka lamang sa pagpunta. Umiling si Xiaoyan. Agad siyang nagsalita sa malalim na boses. Tulungan mo akong protektahan. Huwag mong hayaang may mang-istorbo sa akin. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan pagkatapos tumunog ang kanyang mga salita. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at agad na nagsimulang bumuo ng ilang kakaibang seal. Ang bilis ng pagbuo ng selyo ay lumago ng mas mabilis sa daloy ng oras. Sa huli, maraming mga after-image ang lumitaw. Nababalot din ng malamig na pawis ang noo ni Xiaoyan. Ang pamumula ng mukha niya ay unti-unting napalitan ng pamumutla. Si Ziyan sa gilid ay tumingin sa lalong namumutlang ekspresyon ni Xiaoyan, at medyo nababalisa. Gayunpaman, wala siyang sinabi para guluhin siya. Ito ay dahil naramdaman niyang naghahanda si Xiaoyan ng isang Dao skill na nagtataglay ng sobrang nakakatakot na lakas. Kung magtagumpay siya, tiyak na mabibigyan niya ng marahas na pag-atake si Protector Tai. Battle Through the Heavens. Kabanata 803. Sea Flipping Seal. Isang 7 kulay na espada ang kumikinang at ang itim na malapython na mga metal na kadena ay nag-cross sa isa't isa sa parang kidlat na paraan sa kalangitan. Sila ay sumabog sa isang malinaw na tunog na nakakapukaw ng kaluluwa habang ang mga nanlilisik na mga spark ay nagsaboy sa paligid.
Umalis ang katawan ni Medusa. Medyo solemn na din ang mukha niya. Matapos makalunok ng ilang espiritual na katawan, malinaw na tumaas ang lakas ng Protector Tai. Ang mga ligaw at marahas na pag-atake na ito ay naging sanhi ng bahagyang manhid ng mga kamay ni Medusa. Nakatayo ang katawan ni Protector Tai sa walang laman na kalangitan. Madilim at mabisyo ang kanyang tingin habang nakatingin kay Medusa. Naglabas ng kakaibang tawa ang kanyang bibig na puno ng hangering pagpatay. Hindi binigyan ni Protector Tai kahit sandali si Medusa para makahinga. Gumalaw ang kanyang kamay at ang kulay itim na napakalaking malapython na kadena ay nagbuga ng sitsit ng pressure na hangin habang ito ay tumatawid sa kalangitan. Sa wakas, marahas itong umindayog patungo sa Medusa. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Medusa nang harapin niya ang mabilis na pag-ataking ito ng Protector Tai. Ang makapangyarihang Dao Qi ay na-circulate sa kanyang katawan ng husto. Isang maliwanag na 7 kulay na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Para siyang 7 kulay na liwanag na figure sa kalangitan. Isang napakalaking espada ang kumikinang na mahigit 100 talampakan ang haba sa bawat oras na ang mahabang espada sa kanyang kamay ay iwinagayway. Sumabog ang enerhiyang nakakapukaw ng kaluluwa sa tuwing kumikinang ang espada at nagbanggaan ang malaitim na python chain. Ang momentum na ito ay talagang karapat-dapat na maging labanan sa pagitan ng mga elite na Daozang. Ang ekspresyon ni Xiaoyan, na nasa labas ng battleground, ay lalong namutla habang ang labanan sa pagitan ng Medusa at Protector Tai ay tunay na pumasok sa isang matinding yugto. Habang namumutla ang kanyang ekspresyon, ang matinding pagbabago-bago ng nakakatakot na enerhiya ay dahan-dahang naipon. Ito ay nabuo sa loob ng mabilis na gumagalaw na selyo ng kamay. Ang puso ni Ziyan sa gilid ay napuno ng pagkabalisa nang makita ang mukha ni Xiaoyan. Malinaw niyang alam na kung ang isang tao ay nabigo na matagumpay na mailabas ang napakalakas na Dao Qi, may posibilidad na magkaroon ng backlash. Kung mangyari man iyon, hindi nakakagulat na ang isa ay magdusa ng malubhang pinsala kung ang isa ay mapalad at maaaring mamatay pa kung ito ay mas malubha. Bagamat siya ay nababalisa, hindi siya naglakas loob na ibuka ang kanyang bibig at hamarang. Kaya lang niyang gawin ang lahat para protektahan siya. Kung may dumating man at hamarang sa sandaling ito ay isang nakamamatay na dagok para kay Xiaoyan. Habang si Xiaoyan ay same time na naghihintay, ang nakakatakot na enerhiya na nagsasama-sama sa selyo ng kamay ni Xiaoyan ay biglang naging magulo. Isang mahinang tunog din ang lumabas sa kanyang lalamunan. Agad na naging tense ang puso ni Ziyan nang marinig ang mahinang tunog. Nilinggan niya ang kanyang ulo upang tingnan lamang ang masikip na pagsimangot ni Xiaoyan. Ang kanyang mukha ay puno ng isang seryosong ekspresyon. Maliwanag, nahirapan siyang gamitin ang Dao skill na ito, na nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Ang pinakamababang kinakailangan para gamitin ang Si Flipping Seal ay ang dapat taglayin ng isang tao ang lakas ng isang Dao Huang. Ang lakas ni Xiaoyan ay nakarating lamang sa yugtong ito. Sa normal na pagsasalita, kung hindi dahil sa pagiging kakaiba niya sa ordinaryong expert na Dao Huang, malamang nawala siyang qualification na gamitin ang Si Flipping Seal sa kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, ang Dao Qi na kailangan para sa isang Dao technique na may ganoong nakakatakot na lakas ay talagang sobrang nakakatakot. Bukod dito, ang antas ng katumpakan na kailangan ng isang tao upang makontrol ang Dao Qi ay medyo malupit din. Si Xiaoyan ay talagang nakatagpo ng ilang problema sa sandaling ito. Bagamat minsang nagsanay siya sa maliit na lambak, mayroon pa ring kaunting panganib kapag gusto niyang gamitin ito ayon sa gusto niya sa isang labanan. Isang halimbawa ay sa pagkakataong ito. Nagagawa lamang ni Xiaoyan ang lahat ng kanyang makakaya upang ipalaganap ang kanyang isip nang maramdaman ang medyo kalat-kalat na paglipad ng malakas na Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Subukan lang niyang kontrolin ito mula sa pagtakas sa lahat ng direksyon. Pagkatapos nito, dali-dali niyang kinokontrol at pinaikot ang tumatakas na enerhiya sa kahabaan ng natukoy na mga ugat. Sa ganitong paraan, ang pagkahapon ng kanyang isip ay hindi karaniwan. Gayunpaman, ang pagbuo ng mga handsil sa labas ng mundo ay dapat mapanatili na may parehong ritmo gaya ng sirkulasyon ng Dao Qi. Ang ganitong tumpak na kontrol ay naging sanhi ng pag-agaw kahit ang kasalukuyang Xiaoyan.
Kung ang kanyang espiritual na lakas ay hindi mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, malamang na siya ay nabigo ngayon dahil sa kanyang hindi sapat na kontrol. Kahit na ganito ang nangyari, ang pagtutulungan ng Hansil ni Xiaoyan at ng Dao Qi ay unti-unting nagpakita ng ilang senyales ng kaguluhan pagkatapos niyang pilitin itong pinanatili ng ilang sandali. Ang ilang Dao Qi na nawalan ng kontrol sa kanyang isip ay nagsimulang random na singilin. Kahit nasa antas ng lakas ng mga ugat ni Xiaoyan, naglalabas pa rin ito ng bahagyang kibot na sakit. Kalokohan, hindi dapat magkamali sa pagkakataong ito. Mahigpit na itinikom ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin. Pilit niyang tiniis ang mahinang pagod na lumabas sa kanyang isipan habang pilit niyang ginagamit ang kanyang isip upang kontrolin ang kasunduan sa pagitan ng Dao Qi at ang pagbabago ng kanyang mga Hansil. Sa ilalim ng pagkabalisa na ito, ang sitwasyon ay naging lalong pinakamasama. Sa wakas, ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang tumakbo sa isang magulong bagay. Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang maramdaman ang kaguluhan sa kanyang katawan. Kung ito ay magpapatuloy, hindi lamang siya mabibigo na gamitin ang si Flipong Seal ngunit siya rin ay magdudulot ng malubhang pinsala dahil sa backlash. Ang kaguluhan sa puso ni Xiaoyan ay kumikislap at lumitaw nang pigilan niya ito ng mabilis hanggat maaari. Hanggat mayroong kahit kaunting pagkakamali sa sandaling ito, malamang na siya ay ganap na mabibigo. Sa kasalukuyan, hindi na siya ganoong kamangmang binata mula noon. Palibhas ay napakayaman sa karanasan sa pakikipaglaban, malinaw na naunawaan niya ang kahalagahan ng pananatiling kalmado sa gayong sandali. Nakahinga si Xiaoyan ng malalim na hangin. Dahan-dahan niyang pinigilan ang pagkabalisa sa loob ng kanyang puso at unti-unting binawi ang nakatutok na isip. Talagang tumigil siya sa pagkontrol sa magulong Dao Qi na nagdudulot ng gulo sa kanyang katawan. Para bang isa siyang third party na kalmadong pinagmamasdan ang magulong Dao Qi na kumakalat sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, tahimik na bumagal ang pagbabago ng kanyang mga sil ng kamay. Si Xiaoyan ay ganap na kumalma kasunod ng pagtaas ng focus ng kanyang isip. Sa ilalim ng matinding katahimikan na ito, tila siya ay pumasok sa isang mahiwagang kalagayan. Ang kanyang mga tainga ay naging ganap na kalmado. Bawiin. Isang mahinang sigaw ang biglang tumunog sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mga sinulid ng manipis, halos malabuhok, mga sinulid sa pag-iisip ay kumikislap sa paraang parang kidlat sa lahat ng direksyon. Sa wakas, nahawakan nila ang magulong Dao Qi na tumatagos palabas. Lahat sila ay parang maraming maliliit na batis na nagsasama-sama mula sa lahat ng direksyon bago tuluyang nagsama-sama. Ang isip ni Xiaoyan ay naipamahagi sa paraang hindi gaanong hindi epektibo. Sa ilalim ng ganitong uri ng sobrang kalmadong kalagayan, halos lahat ng hibla ng kanyang isip ay nagpakawala ng pinakamataas na epekto nito. Sa ganitong paraan, ang kaguluhan mula sa naunang pagmamadali ng Dao Qi ay agad na nawala. Nang ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay ganap na nakontrol, ang masikip na pagsimangot sa mga kilay ni Xiaoyan ay dahan-daang lumuwag. Ang bilis ng pagsil ng kanyang kamay ay biglang bumilis. Lumipad ang mga after images. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga handsil ay biglang tumigas sa isang kakaibang selyo. Ang selyo ng kamay ni Xiaoyan ay isa na nakaturo sa kanya ang kanyang mga hinlalaki. Lahat ng kanyang 10 daliri ay nasa kalahating sugat na kalagayan sa paraang parang ahas. Ang kanyang mga hintuturo ay nakaharap sa isa't isa, na nagbibigay sa mga tao ng isang misteryosong pakiramdam sa isang sulyap. Ang selyo ng kamay ni Xiaoyan ay tumigas. Biglang bumukas ang mga mata niyang nakapikit. Isang piercing glow ang lumabas sa paraang parang substance, na naging sanhi ng marahas na pagtibok ng puso ni Ziyan sa kanyang tagiliran. Ang makapangyarihang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay dumaloy sa kanyang chi paths at dumating sa kamay na ito habang ang handsil ay tumigas. Isang maliwanag na jade green na glow ang agad na bumungad sa kanyang kamay. Isang layer ng kakaibang jade green na kristal ang sumunod sa handsil ni Xiaoyan, at lumundag habang kumalat ang liwanag. Sa isang iglap lang, dumaikit sa kanyang kamay ang isang jade crystal na kasing laki ng palad, na may hugis na selyo ng kamay. Ang espasyo sa paligid ni Xiaoyan ay biglang nag-iba sa sandaling lumitaw ang jade crystal handsil.
Ang malakas na puwersa na kumalat ay naging dahilan upang maging ang puso ni Zian ay makaramdam ng pressure. Ang nakakatakot na enerhiya na biglang lumitaw ay pumukaw din sa atensyon ng mga eksperto sa paligid. Kaagad, maraming gulat na tingin ang binaril. Sa wakas, nakatutok sila sa kamay ni Xiaoyan. Ang ekspresyon ng bawat isa ay lubhang nagbago nang maramdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na nakapaloob sa kristal na selyo ng kamay na iyon. Ang ganitong uri ng nakakatakot na enerhiya ay isang bagay na magiging sanhi ng kahit isang dalubhasa na dawwang na makaramdam ng tunay na takot. Natural na mahirap para sa hitsura ng Jade Crystal Handseal na makatakas sa atensyon ni Medusa at Protector Tai. Ito ay lalo na kapag naramdaman nila ang nakakatakot na enerhiya na kahit isang Daozang ay hindi maglalakas loob na maliitin. Nagbago ang kanilang mga mukha nang ang kanilang mga tingin ay agad na itinapon sa posisyon kung saan nagmula ang enerhiya. Natigilan silang dalawa nang makita nilang ang nakakatakot na enerhiya ay nilikha ni Xiaoyan. Kailin, tumabi ka. Mahigpit na sigaw ni Xiaoyan. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Xiaoyan nang bigla silang itinapon patungo sa Protector Tai. Sandaling nag-alinlangan si Medusa nang marinig ito. Malabo siyang tumango at may 7 kulay na glow ang sumilay sa kanyang katawan. Kaagad, nag-transform siya sa isang magaan na figure na mabilis na umatras. Si Flipping Seal. Kakaalis lang ng katawan ni Medusa nang biglang naglabas ng malamig na sigaw ang puso ni Xiaoyan. Kinulat niya ang kanyang hinlalaki at ang kanyang handseal ay marahas na itinulak pasulong. Isang jade crystal na handseal shape na layer ang agad na umalis sa kanyang kamay. Sa wakas, nag-transform ito sa malakristal na glow na kasing laki ng palad na sumugod patungo sa Protector Tai sa paraang parang kidlat. Nagulat si Protector Tai nang makita ang maliwanag na ningning na binaril. Atras na sana siya ng laking gulat niya nang matuklasan na ang maliwanag na ningning ay nakalak na sa kanyang aura. Ito. Ano ang Dao technique na ito? Paano magagamit ng brat na iyon kung may lakas lang ng Dao Huang? Ang mga mata ni Protector Tai ay mahigpit na nakatuon sa kinang ng kristal na tumama. Ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging solemn na nang maramdaman ang nakakatakot na enerhiya na nasa loob nito. Natuklasan niya na tila minamaliit niya ang binatang ito simula pa noong una. Isang makapal na itim na fog ang lumabas sa katawan ni Protector Tai. Ang sumisikat na enerhiya na nasa loob ng itim na fog ay nagdulot ng pabago-bago ng hangin. Ang jade green na kristal ay sumugod sa kalangitan. Sa isang iglap, lumitaw ito sa harap ng itim na fog. Sa sandaling ito, sa wakas ay malinaw na nakita ni Protector Tai kung ano ang kristal na ningning na ito. Crystal Seal. Sumimangot si Protector Tai nang makita ang bagay na ito. Agad na dumaan ang kanyang tingin sa hugis na nabuo ng handseal at saglit na nagulat. Bumungad sa kanyang mga mata ang kawalan ng paniwala. Hindi niya sinasadya at mariing sumigaw. Ito talaga ang God Seal skill. Sa di kalayuan, nanginginig ang buong katawan ni Xiaoyan nang marinig itong hindi sinasadyang sigaw ni Protector Tai. Pamatak ang balak na pagpatay sa kanyang mga mata. Talagang nakilala ng lalaking ito ang si Flipping Skill. Battle Through the Heavens. Kabanata 804. Miserable Protector Tai. Ayon sa sinabi ni Zon ang God Seal skill ay isa sa mga sekretong kakayahan ng kanyang angkan. Tanging ang mga miyembro ng clan na may natatanging talento ang may kwalipikasyon para sanayin ito. Mula sa kanyang mataimtim na ekspresyon, masasabi ni Xiaoyan na ang Dao technique na ito ay maaaring ituring na isang mataas na grado na Dao techniques kahit nasa loob ng kanyang clan. Kaya naman, inutusan niya si Xiaoyan na huwag madaling gamitin ito maliban kung ito ay isang kritikal na sandali. Ang ilang problema ay hindi maiiwasan kung may makakilala nito. Ang pinakamahirap na bagay ay kung ang bagay na ito ay kumalat sa angkan. Kung nalaman ng mga miyembro ng clan na ang gayong lihim na kasanayan ay ginagawa ng isang tagalabas, tiyak na magpapadala sila ng isang tao upang kunin ito. Mayroon lamang isang napakasimpleng paraan para sa pagkuha ng isang Dao technique. Iyon ay upang patayin ang taong ito. Kung ganoon, ang Dao technique na umiral sa kanyang isipan ay natural na mawawala. Ang layunin ng pagpatay sa puso ni Xiaoyan ay tumaas nang ang bibig ni Protector Tai ay naglabas ng hindi sinasadyang sigaw.
Naalala ni Xiaoyan ang mataimtim na ekspresyon na ipinahayag ni Zhon'er noong pinaalalahanan siya nito. Ang taong ito ay hindi dapat payagang tumakas. Ang isang bagyo ay may katulad na pagdagsa sa loob ng puso ni Protector Tai habang ang hangarin sa pagpatay ay lumundag sa puso ni Xiaoyan. Hindi niya inaasahan na ang Dao Technique na Hall of Soul ay nagbabala sa kanya na mag-ingat na lalabas sa katawan ng isang hindi kilalang binata. Ang pagkabigla ay tumagal ng isang saglit bago ito pilit na pinatalsik ng nakakatakot na presyon ng enerhiya na biglang dumating. Seryoso ang mukha ni Protector Tai. Gumalaw ang mga kamay niya. Kasunod ng kanilang mga galaw, ang makapal na itim na fog sa paligid ng kanyang katawan ay biglang nag-iba-iba at lumiit sa bilis na nakikita ng mata. Sa loob ng ilang paghinga, tuluyang nawala ang itim na fog na kumalat sa lugar. Pinalitan ito ng dark black energy ball na kasing laki ng ulo, at lumitaw sa harap ng Protector Tai. Ang itim na bola ng enerhiya ay nasuspine sa kanyang harapan. Madilim at malalim ang kulay sa ibabaw nito. Sa isang sulyap, mararamdaman ng isang tao na ang isip ng isang tao ay malapit ng mahayla dito. Nagdulot ito ng takot sa isang tao sa kakaibang itim na ball ang iyon habang tumutulo ang pawis sa buong katawan. Nang lumitaw ang itim na bola, ang aura sa buong katawan ni Protector Tai ay biglang naging mas matamlay. Agad siyang nagdikit ng ngipin at pinitik ang daliri. Biglang sumugod ang itim na bola. Ilang sandali pa, marahas itong bumangga sa jade green na kristal na dam alloy. Dalawang nakakatakot na enerhiya, na naging dahilan ng pagbabago ng mga mukha ng mga elite na Daozang, na parang mga meteorite na nagbanggaan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig. Hindi lumabas ang inaasahang malakas na tunog mula sa banggaan ng dalawa. Ang dalawang nakakatakot na enerhiya ay nagbago sa isang jade green at dark black na kulay sa kalangitan. Paulit-ulit nilang sinisira ang isa't isa. Ang puwang ay labis na baluktot sa lugar kung saan nagugnayan ang dalawa. Ang paraang iyon ay nagdulot ng pag-aalala kung ang espasyo ay biglang mapunit. Sa panahon ng pagguho sa pagitan ng dalawang nakakatakot na enerhiya, maraming mga ripple ng enerhiya, na higit sa 1,000 talampakan ang laki, ang kumalat mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Sa pagkalat ng ganitong uri ng nakakatakot na energy ripple, ang mga eksperto mula sa magkabilang partido ay labis na nabigla kaya dali-dali silang lumapag. Malinaw nilang alam na kung ang ligaw at marahas na enerhiyang ito ay nakipag-ugnayan sa kanila, ang kanilang pagtatapos ngayon ay malamang na maging lubhang miserable. Kumalat ang energy ripple sa napakalawak na lugar. Ito ay halos sumasakop ng 1,000 talampakan sa radius. Sa isang iglap, umihip ang mabangis na hangin sa kalangitan at ang mga patong ng ulap ay mabilis na gamulong. Ang hindi pangkaraniwang pangyayaring iyon ay nagdulot ng hindi mabilang na bilang ng mga tao na nataranta. Ang kanilang mga mukha ay mapatla na parang kumot. Ang kaagnasan ng dalawang enerhiya ay nagpatuloy sa loob ng ilang minuto. Sa wakas, isang napakatibay na itim-berdeng enerhiyang ripple ang biglang tanggay ng galit na parang kulog na dagandong. Ang itim-berdeng enerhiyang ripple ay dumaan sa kalangitan. Ang pressure na nakapaloob sa enerhiya na ito ay napakalakas at naging dahilan upang ang mga puno sa kabundukan sa ibaba ay naglalabas ng kaluskos na tunog ng lahat ng mga ito ay naghiwa-hiwalay, na gumising sa hindi mabilang na bilang ng magical beast na nakatago. Ang ilang bahagi ng matayog na hanay ng kabundukan ay nahati sa ilalim ng energy ripple na ito. Ang rurok ng bundok ay gumuho habang nagdadala ito ng hindi mabilang na bilang ng malalaking bato, na dumagundong at nabasag, pababa mula sa tuktok ng bundok. Ang Sky Scorpion Mountain Range na ito ay bumaba sa pinakamagulong estadong naranasan. Ang black-green na energy ripple na iyon ay natural din na bomb alot kay Xiaoyan at Protector Tai. Maayos pa naman ang dating. Si Medusa, na nagmamasid sa lugar, ay gumalaw sa sandaling nakita niyang masama ang sitwasyon, at agad na kinaladkad sina Xiaoyan at Ziyan palayo. Ang tagapagtanggol na iyon na si Tai, gayunpaman, ay napakalapit sa punto kung saan ang matinding enerhiya ay tumawid sa isa't isa. Nagresulta ito sa paghampas sa kanya ng mga natitirang alon. Isang muffled na daing ang ibinuga at ang kanyang katawan ay umatras sa medyo balisa at nakakagulat na paraan. Kasunod ng pinaka-nakakatakot na energy ripple na kumakalat mula sa langit,
Ang punto kung saan ang dalawang nakakatakot na enerhiya ay nagbanggaan sa isa't isa ay unti-unting huminahon. Sa wakas, unti-unti nilang inalis ang isa't isa. Lahat ng naruroon ay nakahinga ng maluwag nang makita ang nakakatakot na enerhiya na sa wakas ay neutralisahin ang isa't isa at nagkalat. Sobrang nakakatakot talaga ang energy ripple kanina. Kung may mag-asawa pa ang darating, malamang na ang buong Sky Scorpion Mountain Range ay ganap na masisira. Ang sumisipol na mabangis na hangin at ang umaalon na mga ulap ay unti-unting kumalma kasunod ng unti-unting pag-aalis ng enerhiya. Ang itim na figure sa kalangitan ay kumikislap at makikita ng isa ang medyo miserableng mukhang Protector Tai. Nagbuga ng matinding tuyong ubo si Protector Tai matapos ihayag ang sarili. Ang itim na fog na tumatakip sa kanyang katawan ay agad na naging mas manipis. Maliwanag, ang enerhiyang ripple na iyon mula kanina ay lubos na nakaapekto sa kanya. Kalokohan, paano nasanay ang lalaking ito ng God Seal skill? Ano ba ang background niya? Ang mga mata ni Protector Tai ay nagpakita ng ilang natitirang takot habang pinag-aaralan niya ang figure ni Xiaoyan sa malayo. Sobrang pangit ng ekspresyon niya. Ang Hall of Souls ay palaging may bulong-bulungan na ang isa ay dapat maging lubhang maingat kapag nakikipagkita sa isang taong nagsasanay ng God Seal skill. Bukod dito, karamihan sa mga eksperto na nagpractice ng Dao technique na ito ay may magandang kaugnayan sa misteryosong sinaunang clan na iyon. Dapat malaman na ang sinaunang angkan ay isang bagay na kahit na ang isang taong may hindi maarok na lakas, tulad ng pinuno ng bulwagan, ay kinatatakutan. Huwag mong sabihin sa akin na ang taong ito ay mula sa sinaunang angkan. Isang ideya na naging dahilan ng pagtibok ng kanyang puso sa takot. Nagbago din ang mukha ni Protector Tai. Walang maraming faction sa kontinenteng ito ng Dao Qi na naging sanhi ng takot sa Hall of Souls. Maliban sa Peel Tower, isa sa kanila ang sinaunang clan na ito. Hindi katakataka na makakarating siya sa ganoong yugto sa ganoong edad. Kalokohan, malas talaga ako. Bakit ko pa sila makikilala dito? Kalimutan mo na, kailangan ko munang umalis para sa araw na ito at magdesisyon sa ibang araw pagkatapos ng pag-alis ng lalaking ito. Maraming ideya ang pumasok sa puso ni Protector Tai. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa malayong kalangitan patungo sa kulay abo lilang hola na walang gaanong aktibidad. Siya clenched kanyang ngipin at agad na nagsimulang mabilis na umatras. Gusto mong umalis. Isang malamig na tawa ang agad na napawi habang ang katawan ni Protector Tai ay umuurong. Agad na sumili ang isang magandang figure. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay iwinagayway at isang matalim na aura ng espada na mahigit 100 talampakan ang laki ang marahas na binaril kay Protector Tai. Ikinaway ni Protector Tai ang kanyang kamay nang maramdaman niya ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Ikinumpas niya ang kanyang braso at isang kadena ang nagmamadaling pinaputok. Sa wakas, nabangga nito ang Blade Aura na iyon. Gayunpaman, ang kadena ay naitapon ng Blade Aura sa panahon ng banggaan na ito. Ang bahagyang hamina na Blade Aura na iyon ay bumaril pa rin patungo sa Protector Tai sa isang tuwid na linya. Kalokohan. Bumalandra ang takot sa puso ni Protector Tai nang maramdaman niya ang mahinang pakiramdam na dinadala ng kanyang katawan. Ang kakaibang itim na bola na ginamit niya kanina ay umubos ng malaking halaga ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, walang alinlangan na napunta siya sa isang hindi magandang posisyon kung ihahambing sa Medusa. Nagmamadaling umatras ang katawan ni Protector Tai. Nanginginig ang kanyang braso at sumabog ang dalawang malalaking kadena. Sa wakas, para silang malalaking itim na sawa na marahas na kumatok sa Blade Aura na iyon. Noon lamang niya nalutas ang natitirang enerhiya. Ang katawan ni Medusa ay nasuspine sa kalangitan. Pinagmasdan ng kanyang mga mata si Protector Tai na kailangang gumamit ng dalawang pag-atake para harangan ang kanyang Blade Aura. Bahagya siyang natigilan bago agad na intindihan ang dahilan. Biglang lumutang ang lamig sa mga mata niya. Hindi siya nag-aksaya ng kanyang hininga habang ang isang mar-angle na 7 kulay na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan sa lahat ng direksyon. Mabilis itong nagtipon sa itaas ng kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-transform ito sa isang malaking 7 kulay na sawa na 200 talampakan ang haba. Ang panlabas na anyo ng malaking sawa na ito ay malinaw na walang pinagkaiba sa Heaven Swallowing Python.
Ang pagkakaiba lang ay mas malaki ang sukat nito kaysa sa Heaven Swallowang Python mula noon. Ang mabangis na aura na kumalat sa lugar ay hindi bababa sa 2 beses na mas siksik. Ang napakalaking 7 kulay na sawa na nakuha mula sa enerhiya ni Medusa ay parang isang buhay na Heaven Swallowang Python. Ang siksik na pakiramdam sa loob ng napakalaking mata na iyon ay parang buhay, na tila nagtataglay ng katalinuhan. Pumunta ka. Itinuro ni Medusa ang kanyang pinong daliri at malamig na umiyak ng mabuo ang napakalaking 7 kulay na sawa. Habang tumutunog ang kanyang boses, ang 7-colored Heaven Swallowang Python, na nananatili sa kalangitan, ay umindayog sa napakalaking buntot nito. Isang malaking katawan ang sumugod na parang kidlat sa isang iglap at marahas na binaril patungo sa Protector Tai na iyon. Ang mukha ni Protector Tai ay naging sobrang pangit nang makita niya ang 7-colored Heaven Swallowang Python na karaniwang nagbabago sa isang 7 kulay na sinag ng liwanag na bumaril. Ang kanyang mukha ay naging lubhang pangit. Sa kanyang kasalukuyang kalagayan, paano naging posible para sa kanya na matanggap ang buong puwersang pag-atake ng hindi nasaktan na Medusa? Gayunpaman, ang mga bagay ay nabuo na hanggang sa puntong ito. Ang anumang iba pang mga pag-iisip ay walang kabuluhan. Dahil hindi niya ito matanggap, maaari na lamang siyang tumakas. Hindi nagatubili si Protector Tai nang lumitaw sa kanyang isipan ang ideyang ito. Lumingon siya at bumungad sa kanyang katawan ang itim na fog bago siya biglang bumaril sa kalangitan bilang isang itim na sinag ng liwanag. Isang malamig na singhot ang ibinuga ni Medusa nang makita niyang tumakas si Protector Tai. Bigla niyang naikuyom ang maselang kamay niya. Ang espasyo sa hindi kalayuan sa harap ng Protector Tai ay biglang naging distorted. Ang kanyang tumatakas na figure ay naging napakabagal dahil dito. Sa tulong ng pagharang ng magulong espasyo, ang napakalaking 7-colored Heaven Swallowang Python ay agad na dumating. Pagkatapos nito, nagbuga ito ng nakakapang-asar na siret. Marahas nitong hinampas si Protector Tai na may nakakatakot na enerhiya. Napalingon si Protector Tai sa gulat nang maramdaman niya ang malapit na nakakatakot na hangin. Napatingin siya sa 7 kulay na napakalaking sawa na mabilis na pinalaki sa kanyang mga mata. Isang takot ang lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Battle Through the Heavens. Kabanata 805. Hulihin. Bang! Isang malakas na pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Sa sandaling iyon, ang buong Sky Scorpion Mountain Range ay marahas na nanginig dahil dito. Ang ilan sa mga mahihinang tao mula sa magkabilang panig ay nayanig sa biglaang pag-ungol na parang kulog hanggang sa tumulo ang mga hibla ng dugo mula sa kanilang mga tainga. Ang napakalaking 7 kulay na enerhiya ay pinagsama-sama sa kalangitan na parang mga ulap. Sa wakas, dahan-dahan itong nagkalat. Ang espasyo ay katulad lamang ng ibabaw ng isang tahimik na lawa matapos ang isang napakalaking bato ay itinapon dito, na nagdulot ng isang bagyo. Sa ibabaw nito, ang mga alon ng nakikitang mga alon ng enerhiya ay lumabas. Napahinto si Xiaoyan sa kalangitan habang ainal-alayan ni Ziyan. Ang si Flipping Seal mula kanina ay halos naubos lahat ng Dao Qi sa loob ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, ang paggamit ng God Seal skill ay hindi nagbigay ng maraming pangangailangan sa kanyang espiritual na lakas. Sa makatuwid, ang uri ng nahihilo na kondisyon pagkatapos gamitin ang Angry Buddha Lotus Flame ay hindi lumitaw. Sa kabila nito, hindi maganda ang kasalukuyang kalagayan ni Xiaoyan. Mapatla ang kanyang mukha at pagod ang kanyang aura. Medyo mahirap pa rin para sa kanya na gamitin ang si Flipping skill sa kanyang kasalukuyang lakas. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xiaoyan at Ziyan ay nakatuon sa 7 kulay na enerhiya sa kalangitan na nakakalat. Mahigpit na nakatanggap si Protector Tai ng ganoong kabanggas na welga mula kay Medusa, at malamang na hindi magiging maganda ang kanyang sitwasyon. Ano man ang nangyari, naisip ni Xiaoyan na dapat mamatay ang taong ito. Bukod dito, nakilala pa niya ang God Seal skill na ginamit niya. Upang maiwasan ang ilang gulo sa hinaharap, ang taong ito ay hindi dapat payagang umalis. Isang matinding pagpatay ang bumungad sa mga mata ni Xiaoyan habang ang kaisipang ito ay lumitaw sa kanyang puso. Hindi niya dapat hayaang manatili ang taong ito. Ang 7 kulay na enerhiya ay unti-unting kumalat sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin.
Sa isang tiyak na sandali, ang bahaghari na parang 7 kulay na enerhiya ay biglang nag-iba-iba. Isang malungkot na itim na figure ang agad na lumabas. Ang itim na figure ay tumakas patungo sa hilagang kalangitan ng buong lakas sa sandaling siya ay lumitaw. Sa kanyang kahabag-habag na anyo, hindi na niya taglay ang kahit kaunting prestihiyo mula kanina. Maliwanag, ang protector na ito ng Hall of Souls ay nawalan na ng karapatang maging mapagmataas matapos dumanas ng paulit-ulit na mga pag-urong. Si Medusa, na nagmamasid sa paligid, ay naramdaman si Protector Tai sa sandaling lumitaw ang huli. Natawa lang siya nang makita ang paraan ng pagtakas ni Protector Tai. Gumalaw ang kanyang katawan at nag-transform siya sa 7 kulay na glow na bumaril bago lumitaw sa harap ng Protector Tai sa loob ng ilang kidlat. Ako ay isang taong mula sa Hall of Souls. Hindi ka papakawalan ng Hall of Souls kung papatayin mo ako. Nagmamadaling binawasan ni Protector Tai ang kanyang bilis. Naglagay siya ng isang matapang na harapan habang siya ay sumisigaw ng mahigpit nang makita niya si Medusa. Sa sandaling ito, ang itim na fog na nakapalibot sa Protector Tai ay napakanipis. Ang kanyang aura ay katulad ng aura ni Xiaoyan, kung saan ito ay pagod hanggang sa isang napakahinang antas. Maliwanag, ang malakas na welga ni Medusa kanina ay nagbigay ng matinding suntok sa ekspertong ito mula sa Hall of Souls. Nanlamig ang mga mata ni Medusa habang tinatangay ang Protector Tai. Isang mahinang panunuya ang lumitaw sa kanyang mga mata habang siya ay malamig na tumawa. Isang aso na nawalan ng tirahan. Sige, sige, dahil ayaw mong sumuko, lalabanan ka ng Protector na ito hanggang sa maghirap tayong dalawa. Galit na umungal si Protector Tai nang tuyain siya ni Medusa. Mabilis na lumabas ang itim na hamog mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, tulad ng pag-iisip ng lahat na ang taong ito ay malapit nang magpakawala ng kanyang huling pag-atake, ang kanyang katawan ay biglang lumiko, at nagsimula siyang tumakas sa ibang direksyon sa tulong ng itim na fog na takip. Mapanuksong pinagmamasdan ng mga mata ni Medusa ang tumatakas na Protector Tai. Umiling siya, kinuyam ang kanyang maselang kamay at isang malakas na pagsipsip na sapilitang biglang lumabas sa kanyang palad. Sa ilalim ng puwersa ng pagsipsip na ito, ang bilis ng pagtakas ng huli ay agad na nabawasan. Gumalaw at lumitaw ang katawan ni Medusa sa kanyang likuran bago marahas na naghatid ng palad sa kanyang likuran. Napaatras si Protector Tai nang matamaan ng palad. Ang itim na fog sa kanyang katawan ay naging mas manipis. Sa kasalukuyan, malamang na kahit ang isang dalubhasa na dawwang ay madaling makatapos sa kanya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Medusa matapos masugatan si Protector Tai. Iniabot niya ang kanyang maselang kamay at isang malakas na 7 kulay na enerhiya ang lumabas, ganap na bumabalot sa Protector Tai na parang isang takip ng enerhiya. Ang 7 kulay na enerhiya ay parang kandado na nagselyado sa loob ng Protector Tai. Nahirapan si Protector Tai na basagin ang layer ng enerhiya kahit gaano pa siya nahirapan. Kaya naman, siya ay makapagpapalabas lamang ng galit na gaya ng isang nakulong na hayop. Gumalaw ang katawan ni Medusa habang nakahawak ang maselang kamay nito sa energy layer. Lumitaw siya sa harap ni Xiaoyan sa loob ng ilang iglap. Masyadong malubha ang mga pinsala ng lalaking ito. Sa pangkalahatan, wala siyang dapat iganti ngayon. Talagang mas madali siyang harapin kumpara sa Protector Wu na iyon. Kinaladkad ni Medusa ang layer ng enerhiya sa kanyang harapan, tiningnan si Protector Tai sa loob, at mahinang nagsalita. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan nang makitang hindi nakatakas ang taong ito. Sa wakas ay naayos na niya ang taong ito mula sa Hall of Souls pagkatapos ng labis na pagsisikap. Ito lang ay hindi ko inaasahan na ang taong ito ay nagtataglay ng lakas na sumigaw sa kabila ng malubhang pinsala. Sinulyapan ni Medusa si Protector Tai sa loob ng energy layer na may pagkagulat. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay bago gumalaw ang kanyang maselang kamay. Mabilis na lumiit ang layer ng enerhiya bago tuluyang dumaikit sa katawan ni Protector Tai. Agad na lumabas ang isang chi-chi at ang bibig ng Protector Tai na iyon ay naglabas ng maraming matatalas na tunog. Kasunod ng pagguho ng 7 kulay na enerhiyang iyon, ang itim na fog sa katawan ni Protector Tai ay lalong hamina. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala. Sa pagkawala ng itim na fog na ito na tumakip sa kanyang panlabas,
ang katawan ni Protector Tai ay nahayag sa wakas. Ang isang medyo ilusyonaryong espiritual na katawan ay dahan-daang naanod sa loob ng layer ng enerhiya. Gayunpaman, ang espiritual na katawan na ito ay tila ilusyon at malinaw. Ito ay tila pumasok sa isang malubhang na sugatan na estado. Natigilan sina Xiaoyan at Medusa nang makita nila ang orihinal na katawan ng ekspertong tagapagtanggol na ito mula sa Hall of Souls. Isang espiritual na katawan. Si Xiaoyan ay medyo namangha habang pinag-aaralan niya ang mahinang espiritu ng Protector Tai. Hindi inaasahan na ang ekspertong ito mula sa Hall of Souls, na maihahambing sa isang tao mula sa klase ng Daozang, ay talagang isang espiritual na katawan. Anong nangyayari? Huwag mong sabihin sa akin na maling tao ang nahuli natin. Nagulat din si Medusa sa sinabi niya. Hindi dapat ganoon ang kaso. Umiling si Xiaoyan habang nakasuot ng solemn na ekspresyon. Sinabi niya, dahil ang Hall of Souls ay gumagamit ng kaluluwa sa pangalan nito at ang mga target na nakukuha nito ay mga makapangyarihang espiritual na katawan, ang mahiwagang Hall of Souls na ito ay dapat magkaroon ng magandang relasyon sa mga kaluluwa. Marahil, ang ilan sa mga eksperto mula sa Hall of Souls ay orihinal na mga espiritual na katawan. Halimbawa, ang Protector Wu mula sa huling pagkakataon. Sa huli ay hindi kailanman isiniwalat ang kanyang orihinal na katawan, na nakatago sa itim na fog. Bahagyang kumunat ang noo ni Medusa nang marinig ang bawas na ito ni Xiaoyan. Nilinaw niya. Ang ibig mong sabihin ay ang Hall of Souls ay gumagamit ng mga espiritual na katawan upang makitungo sa mga espiritual na katawan. Oo, may magandang pagkakataon para dito. Ang ordinaryong Daochi ay hindi makakapagdulot ng isang nakamamatay na suntok sa isang espiritual na katawan. Kung gusto ng isang tao na makuha o makitungo sa iba pang mga espiritual na katawan, ang pinakamahusay na mangangaso ay ang mga espiritual na katawan na nasa katulad na kalagayan. Nagsalita si Xiaoyan na may tame-time na ekspresyon. Ang Hall of Souls ay hindi magpapahuli sa inyong lahat sa pagpatay sa akin. Mabangis ang mga mata ni Protector Tai habang kinakalaban niya sina Xiaoyan at Medusa. Kahit na kamakailan lang ay nahulog siya sa kanilang mga kamay, ang kanyang tono ay medyo agresibo pa rin. Relax, hindi kita papatayin. Marami pa akong bagay na gusto kong matutunan mula sa iyo. Umabot ang kamay ni Xiaoyan sa layer ng enerhiya. Hinawakan niya ang espiritong Protector Tai ng walang kaunting takot habang nagsasalita ng nakangiti. Isang kakapalan ang bumungad sa mga mata ni Protector Tai nang makita niya na talagang napakatapang ni Xiaoyan. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang kulay itim na kadena, na lumiit ng husto, kakaibang lumitaw bago bumaril patungo sa kamay ni Xiaoyan. Napabuntong hininga si Xiaoyan nang makita ang aksyon ni Protector Tai. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang hindi nakikitang apoy ang biglang lumitaw sa kanyang palad. Bumaril ito patungo sa Protector Tai. Ang Fallen Heart Flame ay mabilis na pumutok bago bumangga sa espiritual na katawan ni Protector Tai. Isang makapal na puting usok at chi-chi na tunog ang biglang lumitaw sa ibabaw ng katawan ni Protector Tai nang ang di nakikitang apoy ay tumama sa espiritu ng huli. Isang malakas na sigaw na naglalaman ng malalim na sakit sa buto ang umalangaw mula sa kanyang bibig. Kalokohan, anong uri ng apoy ito? Ito ay talagang nakakapinsala sa isang espiritual na katawan. Ngumiti at tumango lang si Xiaoyan matapos makita ang Protector Tai na tumalon-talon habang sinusunog ng kumpol ng Fallen Heart Flame na iyon. Tila ang Fallen Heart Flame na ito ay talagang nagawang makapinsala sa isang espiritual na katawan. Posibleng makapinsala sa isang espiritual na katawan hanggat ang enerhiya o ang Daochi ay umabot sa isang tiyak na antas ng lakas, ngunit walang duda na ang Fallen Heart Flame ay ang isa na maaaring ituring na bagay na labis na kinatatakutan o kinatatakutan ng isang espiritual na katawan. Ang orihinal na malubhang na sugatan na Protector Tai ay dumanas ng karagdagang mga pinsala habang sinusunog ng Fallen Heart Flame. Ang kanyang espiritu ay halos isang malinaw na estado. Sa hitsura nito, maaari siyang maging isang kumpol ng kawalan anumang oras. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang makitang malapit nang maging kawalan si Protector Tai. Ang kumpol ng Fallen Heart Flame na iyon ay unti-unting nawala. Agad na inilabas ang isang bote ng jade mula sa kanyang storage ring.
Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang puwersa ng pagsipsip ang nagpasok ng espiritu ni Protector Tai sa bote ng Jade. Pagkatapos nito, dahan-daang tumaas ang hindi nakikitang apoy sa kanyang daliri habang umiikot ito minsan sa ibabaw ng bote ng Jade. Sa wakas, ang apoy ay ginamit upang takpan ang bibig ng bote. Hayaan ko muna siyang manatili dito. Itatanong ko sa kanya ang tungkol sa impormasyon tungkol sa Hall of Souls kapag naayos na ang usapin dito. Nakahinga lang ng maluwag si Xiaoyan matapos itago ang bote ng Jade sa kanyang storage ring. Hanggat nahuli niya ang taong ito, ang kanyang layunin para sa paglalakbay na ito ay matagumpay na nakamit. Higit pa rito, ngayong alam na niya na posibleng ang ilan sa mga eksperto mula sa Hall of Souls ay mga espiritual na katawan, ang Fallen Heart Flame sa kamay ni Xiaoyan ay maaaring maging sanhi ng tunay na pagkalugi ng mga taong iyon. Ayos ka lang ba? Kumunot ang noo ni Medusa at nagtanong nang makita ang maputlang mukha ni Xiaoyan na may ngiti. Hihihi. Sobrang dami na ng Daochi sa loob ko ang naubos. Wala akong natatanggap na pinsala. Hanggat nagpapahinga ako ng kaunti, makakabawi ako. Ngumiti si Xiaoyan at umiling. Pinag-aralan ng kanyang mga mata si Medusa bago mahinang nagsabi. Maraming salamat. Kung hindi mo siya nasaktan ng lubos, hindi ako magiging madali para sa kanya. Bahagyang inilayo ni Medusa ang kanyang ulo at random na nagsalita habang siya ay nakatutok sa mga mata ni Xiaoyan. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang marinig niya ito. Kung hindi siya naantala ni Medusa kanina, saan siya makakahanap ng oras para gamitin ang Si Flipping Seal, isang Dao skill na hindi niya pamilyar. Naisip ito ni Xiaoyan sa kanyang puso. Magsasalita na sana siya nang biglang nagbago ang mukha niya. Ang kanyang ulo ay biglang inangat, at ang kanyang mga mata ay lumipat sa kulay abolilang space cage na matagal nang walang aktibidad. Ang ilang hindi pangkaraniwang pagbabago-bago ay biglang lumitaw doon. Malapit na bang magpasya ang mananalo?